So mula rito sa Tablas Island, pupunta na tayo ngayon ng Romblon, na siyang capital ng probinsya. O, ba't na ano ka? Sa Carbo. At ang ating boat travel ay nasa 45 minutes. At syempre, alam mo ba Jason, yan ang aming best friend na bangka. Tahimik naman makalma naman yung alon Kasi yata sa ibang part na yata tayo. Nag-open sea kami kahapon. Oh. Yeah. Alam mo kailan ang isla dito? Dalawa. Dalawa, 20. 20. Sabi mo ganun? 20. Huwag gumanong ka. Wala. This is unmistakably the island of Romblon. Imbis kasi mga sampagita, mga medalyong gawa sa marmol ang sinabit sa aming mga trippers. Artistic, class, medyo may kabigatan nga lang. Mula sa tinuluyan naming hotel, hanggang sa buong paligid ng munisipyo, the whole place is practically littered with impressive marble carvings. Sa mga quarry sites na ito, nagsisimula ang pagproseso ng mga world-class marbles ng probinsya. Ang marble, bundok siya. Ang ginagawa namin doon, yung protection ng environment in terms na dito lang sila kumukuha. Kumbaga sa ano, nire-regulate naman. Nire-regulate namin kasi mahirap naman kung saan ka, wala kang direksyon eh. Kailangan magkaroon ka ng direksyon. Pag sinabing Romblon, nakakabita dyan ang batong marmol. Marmol. Oh, marble. Alam mo yung tingin ko kasi dyan sa marble na yan, parang we take it for granted, di ba? Parang pag nakikita lang natin kahit saan, sa akala natin, ganun lang siya kasimple. Eh ngayon na nakarating kami mismo sa planta ng marmol, eh nagkakaroon kami ng respeto dun sa mga gumagawa nito, di ba? Kasi karamihan sa mga produkto dito, I mean, yung marble dito, kinukumpara yan sa ibang bansa. World class ang ating marble. So we should be proud of it. Oo. Ano po yung ina-avoid nyo para, kumbaga may limitasyon po ba yung proseso po ng pagkuha po ng marble? Malaki naman yung area ng sa bundok namin eh. Saka yung nakalabas ang kinukuha namin, hindi mismo yung buo. Hindi namin dinudukot talaga. So may level. Saan po mga bansa yung binibigyan nyo po ng Korea, Australia, Japan. Ano po yung makina po narito na kumbaga po saan para po yung proseso po? Okay, yung lahat ng makina namin galing to sa Italy. Ano yung tinatawag na black cutter? Ito yung nagka-cut ng bloke galing sa Black cutter. Black cutter. Tapos, ito naman po. Tapos magmula sa black cutter, pupunta na single head para ito yung strip. So, ikakat yung strip, tapos papasok ng calibrating machine. Calibrating machine po to. Ito yung polishing machine. Parang makintab. Parang Kaya yung polishing machine. Kaya ito pala, may mga makikintab pong parte. Mahal siya, kuya. Per square meter din. Depende sa per klase square meter. ng marble. Pag yung pong class A po talaga, yung medyo maganda na pong klase, magkano po yung per square meter? So, ang class A namin tulad ng Century is nasa 1,500 per square meter. Square meter. So, ibig sabihin ng mga tao, like mga governors, na meron yung buong bahay naka-marble yung Nagaling yung Romblon. Ibig sabihin mayayaman. Mayayaman yun. Ang mga marmol naman na hindi na ilalatag bilang sahig ng mga bahay, inuukit para maging replika ng mga landmarks ng iba't ibang bansa, simbolo ng zodiac, at kahit mga immortal ng gawa ng mga sikat na iskultor, tulad ng The Thinker. At dahil sa inaabot ng ilang buwan ang pag-ukit sa malalaking replika sa matitigas na marmol, may pagkaastig din ang presyo nito. Pinakamura namin 35 piso. Small items lang. Mga tulad ng elepante, dolphins na maliliit, maabot ng mga tig 70,000. Ayun. Malaking layo na yan. Pero syempre bukod sa malaki, dapat din kuhang-kuha ang ginagayang estatwa. Kaya kailangan bihasa na sa pag-uukit. Sa pagkabihasa ni Mang Ernesto, abay, paapan niya ang pinanghahawak sa uukiting marmol. Medyo nakakatakot lang dahil baka ang daliri sa paa ni Mang Ernesto ang maukitan. Ito yung nagawa ko, Dilpin.